magdamag, ang isang ilog ay puno ng mga bangkay na lumulutang dito. Dumating ang mga pulis sa pinangyarihan, tinignan ang bangkay, at agad na namutla sa takot. Naubos ang tubig sa buong katawan ng namatay, kakaiba ang sitwasyon. At dumami ang sumunod na bilang ng namamatay. Ang punto ay patay silang lahat sa ilog. Lahat sila ay nasa parehong kalagayan. Ang kanyang pangalan ay Jae Hyuk, siya ay isang tindero ng isang pharmaceutical company. Nagkataon na naglalaro siya ng golf kasama ang isang kliyente noong araw na yon. Ngunit ang isa sa mga kliyente ay kakaiba, at patuloy siyang umiinom ng tubig. Matapos uminom ng ilang bote ng tubig, nauuhaw pa rin siya. Pagkatapos ay tumalon siya sa ilog. Sa ilang segundo, lumutang siya sa ibabaw ng tubig. Sinugod siya ni Jae Hyuk, ngunit ang lalaki ay naging isang kakilakilabot na tuyong bangkay. Kinilabutan si Jae Hyuk kaninang umaga, narinig niya sa balita na lumitaw ang mga patay na tao sa buong Korea. Hindi niya alam na naging ganito din pala ang kanyang kliyente, nagpasya siyang umuwi nang mabigo ang kanyang business deal. Ngunit pag-uwi niya, nadatnan niya ang kanyang asawa at mga anak na parang baliw na umiinom ng tubig. Nagpanik siya, nagmadali siyang bihisan ang mga bata at sinubukang dalhin sila sa ospital. Sa kabilang banda, sinimulang pag-aralan ng pulisya ang mga tuyong katawan. Natagpuan nila na ang mga patay ay may isang bagay na karaniwan. Lahat sila ay nakapunta sa isang ilog kamakailan lamang para maglaro. Ang kapatid ni Jae Hyuk na si Jae Pil ay isang pulis. Inutusan siyang bumisita sa isang nayon malapit sa ilog upang siyasatin ang pinagmumulan ng tubig. Ngunit nagalit ang mga taga-nayon sa pulisya. Nangangamba sila na kung magpapatuloy ang investigasyon, walang maglalakas loob na lumapit at maglaro muli. Kailangang matulog ni Jae Pil sa kanyang sasakyan. Nang magising siya kinabukasan, natulala siya. Ang buong ilog ay puno ng mga bangkay. Hinala ng mga pulis na may lason ang tubig. Ngunit pagkatapos ng suriin ang tubig, wala silang nakitang lason, ilang itlog lamang ng insekto. May ibang nagulat na isang miyembro ng pamilya ang namatay sa bathtub. Sumugod ang mga pulis at nakakita sila ng isang nakakatakot na pangyayari. Ang mga mahahabang uod ay nakabaon sa katawan ng biktima. Pinag-aralan sila ng mga doktor at nalaman na isa itong bagong variant ng nematode. Noong una, ang mga wireworm ay parasitiko lamang sa mga insekto. Pero ngayon, nag-evolve na sila para maparasitize ang katawan ng tao. Pagdating sa mangitlog, pinasisigla nila ang mga nerves sa utak ng mga tao. Upang sila ay makahiwalay sa katawan ng tao at makapag-ovulate. Ito ay sa pamamagitan ng anus o bibig ng tao na ang variant ay pumapasok sa katawan. Ang mga taong parasitiko ay hindi sinasadya na nagbibigay sa kanila ng maraming nutrisyon sa kanilang pang-araw-araw na diet. Habang sila ay lumalaki, pinasisigla nila ang utak ng tao na nagbibigay ng ilusyon ng pagkauhaw. Hanggang sa ang tao ay uhaw na tumalon sa tubig sa kanilang sariling kalooban, pagkatapos ay maglulubog sila at mangitlog at magpaparami. Nang pumutok ang balita, nagdulot ito ng gulat sa buong bansa. Dahil ang ilog na iyon ang pinakamahalagang pinagmumulan ng tubig sa Korea, hindi nagtagal ang mga ospital ay napuno ng mga pasyente, ngunit ang mga nematode ay hindi maaaring alisin sa operasyon dahil nakakabit ang mga ito sa bituka ng tao. Sinabi ng isang espesyalista na maaari nilang subukan ang gamot sa uod, ngunit bago sila makapagsagawa ng klinikal na pagsubok, isang bagong kaso ang dinala sa ospital. Bumubula ang bibig at sumisigaw sa sakit ang isang batang babae na kumuha ng dewormer, hindi nagtagal, siya ay namatay. Ang gobyerno ay naliligaw upang makagawa ng isang solusyon, kinailangan munang tipunin ang mga pasyente sa ospital, ngunit hindi nila alam na ang lahat ng pag-atake ng nematode ay kumpol. Kapag may umatake, lahat ng tao sa paligid nila ay atake, unti-unti, nabalisa ang mga tao. Samantala, ang pamilyang Jae Hyuk ay nag-impake ng kanilang mga bag, biglang tumingin ang kanyang asawa sa gripo, at ang kanyang mga mata ay nagutom. Ibinaon ng kanyang asawa ang kanyang ulo sa lababo, nagmadali si Jae Hyuk na hilahin siya palabas, ngunit wala itong silbi, dahil siya ay wala sa tamang pag-isip at nilulunod ang sarili. Ang mga bata ay nawalan din ng kontrol, at ang anak na lalaki ay patuloy na pinupuno ang sarili ng tubig, ang anak na babae ay patuloy na tumatapik sa bintana. Napakapit si Jae Hyuk sa kanyang asawa na gustong sumugod palabas, mabilis niyang kinaladkad ang kanyang anak na babae pabalik. Pagkatapos ay hinawakan niya ng mahigpit ang mga bata at inipit ang kanyang mga binti sa kanyang asawa. Sinusubukan ang kanyang makakaya na pigilan sila. Nagsimula na ring magsimbulat ang mga tao sa labas. Tumakbo sila palabas na parang mga zombie, sinusubukang hanapin ang pinakamalapit na mapagkukunan ng tubig. Ang ilan ay tumalon sa bukal ng tubig ng parke, ang ilan ay nabasag pa ang kanilang mga ulo sa mga tangke ng isda sa gilid ng kalsada.
Ang lungsod ay nasa kaguluhan, habang pinapanood niya ang nangyaring trahedya, isang matanda sa nayon ang nagbigay ng mahalagang palatandaan. Isang gabi, nakita niyang may naglagay ng may sakit na aso sa ilog. Upang maiwasang maapektuhan ang kita ng turista, lihim niyang pinangisda ang may sakit na aso at itinago ito at inilihim ang pangyayari. Ang resulta ay ang trahedya ngayon. Nang ang lahat ay nakaramdam ng pagkadesperado, isang gumaling na pasyente ang dumating sa ospital. Natuklasan ng espesyalista na gumaling siya matapos uminom ng gamot sa uod mula sa isang pharmaceutical company. Ang pharmaceutical company ni Jae-hyuk ay gumawa ng gamot, ngunit ang gamot na ito ay matagal nang itinigil. Bawat butika ay sold out na nito. Samantala, dumulog na ang mga opisyal ng gobyerno sa pharmaceutical company, nais nilang ipagpatuloy ang produksyon ng maggot drug. Sa ospital, ang mga nahawahan at ang kanilang mga pamilya ay nakahiwalay. Si Jae-hyuk ay nakakausap lamang sa kanyang asawa sa pamamagitan ng bintana. Sa gabi, ang lahat ng mga nahawaang tao ay biglang nawalan ng kontrol sa kanilang sakit. Sila ay sumugod sa mga lansangan at tumalon sa ilog nang wala sa tamang pag-isip. Isang gabi, ang ilog ay napuno ng mga lumulutang na katawan. Upang magdagdag sa kawalan ng pag-asa, ang linya ng produksyon sa planta ng parmasyutiko ay paralisado na. Tumanggi ang mga kinatawan ng kumpanya na ibunyag ang mga reseta. Sinubukan ng mga walang prinsipyong negosyante na pilitin ang gobyerno na bilhin ang kumpanya sa mataas na presyo, kaya natigil ang mga negosasyon. Si Jae-hyuk, sa tulong ng isang kasamahan, ay bumili ng isang kahon ng mga gamot mula sa loob sa mataas na presyo. Ngunit ito ay hindi sinasadyang nalantad at ninakaw ito ng mga tao. Nang makita ito ng kasamahan, sinabi niya kay Jae-hyuk na maraming stock ng gamot bago ito itinigil. Dapat may nakabili nito ng kusa. Kaya nag-online si Jae-hyuk at sa wakas ay nakipag-ugnayan sa isang nagbebenta ng gamot. Gagawin na niya ang deal nang dumating ang pulis. Upang maiwasan ang pananagutan, inilabas ng dealer ng gamot ang lahat ng gamot at hinulog sa banyo, sinisira ang ebidensya. Si Jae-hyuk ay ganap na desperado. Noon lang, tumawag si Jae-pil at sinabi sa kanya na alam niya ang bodega kung saan nakalagay ang gamot ay agad namang nagmaneho roon si Jae-hyuk. Ang babae ay nag-angat ng isang balde ng tubig at ibinuhos ito sa kanyang bibig sa abot ng kanyang makakaya, wala siyang pakialam na sasabog ang kanyang tiyan. Nasa ilalim na siya ng kontrol ng wireworm sa kanyang katawan. Uhaw na siya na wala na siya sa katinuan, bigla siyang niyakap ng katabi niya sumigaw ang babae, isipin mo ang anak mo, nagising ang asawa ni Jae-hyuk. Sa kabilang banda, si Jae-hyuk, na naghahanap ng gamot sa lahat ng dako, ay nakatanggap ng tawag mula kay Jae-pil. Nahanap na raw niya ang kinaroroonan ng dating researcher ng kumpanya. Agad na lumabas ang dalawang lalaki upang tanungin ang mananaliksik, na sa wakas ay nagsiwalat ng katotohanan. Lumalabas na ang may-ari ng kumpanya ay sadyang naglagay ng mutant nematodes sa tubig upang kumita ng pera. Bumili sila ng maraming share sa kumpanya. Pagkatapos ay hinintay nilang mahawahan ng wireworm ang populasyon. Nang tumaas ng husto ang stock ng kumpanya, inilabas nila ang mga nakaimbak na gamot sa napakaraming dami at ibinenta ang kanilang mga share, kaya kumita ng malaki. Sumugod sina Jae-hyuk at Jae-pil sa bodega kung saan nakaimbak ang mga gamot, ngunit nakalock ang mga ito. Isang lighter ang itinapon at agad na nasusunog ang lahat ng mga gamot. Si Jae-hyuk nagwawala, ngunit pinigilan lamang ni Jae-pil. Ang dalawa ay nakulong sa apoy at unti-unting nawalan ng malay. Biglang may sumugod na malaking truck at iniligtas sila. Ang nagligtas sa kanila ay ang kasintahan ni Jae-pil. Nang magising si Jae-hyuk, ang una niyang ginawa ay sumugod sa apoy, ngunit wala kahit isang mumo ng gamot ang natira sa pinangyarihan. Umiiyak siya habang hawak ang isang dakot na abo. Paano niya maililigtas ang kanyang pamilya ng walang gamot? Sa pagtatapos ng kanyang pag-iyak, biglang naisip ni Jae-hyuk na ang pinakamahalagang bagay para sa mga pharmaceutical ay ang raw material. Kung makukuha nila ang mga aktibong sangkap, anumang kumpanya ng parmasyutiko ay maaaring gumawa ng gamot. Kaya naghiwalay silang dalawa. Si Jae-pil ay pumunta sa ospital upang tignan ang kanyang pamilya, habang si Jae-hyuk ay pumunta sa pabrika ng parmasyutiko upang hanapin ang mga sangkap. Samantala, ang katawan ng isang pasyente ay puno ng mga bakal na nematode sa ospital at sila ay sumabog. Naghiyawan sa takot ang mga tao sa ospital. Nang makita ito ng ina, ay nagmadaling takpan ang mga mata ng anak. Ngunit sinabi rin ng bata na nangangati ang kanyang lalamunan. Ang nematode sa katawan ng bata ay gumagalaw. Ano ang susunod na mangyayari? Ang ina ay hindi naglakas loob na isipin ito.
Ang tanging nagawa na lang niya ay yakapin ng mahigpit ang anak, ngunit natatakot ang ina na hindi rin niya makayanan ang pangyayari. Nahihilo na siya, naghahalusinate ang mga mata niya. Sa pagtingin sa mga sprinkler ng apoy sa itaas ng kanyang ulo, gusto niyang bumuhos ang tubig doon. Unti-unting bumaling ang kanyang mga mata sa switch ng apoy. Biglang lumapit sa switch yung ibang babae na nawala sa sarili, ito ang gumising sa kanya. Agad siyang sumugod para pigilan ang babae, nag-away sila pero mas nakakuha ng atensyon. Tumalon silang lahat sa kanya, siya ay walang kapangyarihan upang labanan. Si Jaipil nakita ang tanawin mula sa bintana, ngunit hindi makapasok, biglang isang ideya ang dumating sa kanya. Mabilis siyang umakyat sa itaas at pinatay ang supply ng tubig. Ang mga pasyente ay nailigtas pansamantala, ngunit kung sila ay nagpatuloy, ang mga nematode sa kanilang mga katawan ay sasabog. Samantala, nagmaneho si Jae-hyuk sa pabrika ng parmasyutiko kung saan nakaimbak ang mga sangkap. Sa huli, natagpuan niya ito, inihatid niya ito sa pangkat ng pananaliksik. Sa tulong ng kanyang mga pagsusumikap, ang lahat ng mga kumpanya ng parmasyutiko ay gumagawa sa buong kapasidad sa parehong oras, ang mga gamot ay naihatid sa buong bansa. Sa wakas ay nailigtas na ang pamilya ni Jae-hyuk. Ang punong ministro, na pipirma na sana sa kasunduan sa pagbili, ay bigla itong pinunit. Nahanap na pala ng mga pulis ang tunay na utak, ang kinatawan ng pharmaceutical company. Ang kanilang balak ay ganap na natuklasan, at ang walang prinsipyong negosyante ay dinala sa pulisya. Tapos na ang lagim ng sakuna, ngunit lingid sa kanilang kaalaman, isang katawan ang naanod pababa sa malayong lugar. At mukhang hindi pa tapos ang krisis.